Hello po. Good morning from Cherry Hill in New Jersey. So, katatapos na nating nag-walk around sa labas. At anyway, hindi ako nakapag-vlog yesterday. Dumating yung friend ko sa hapon and we had such a good time eating broiled mackerel fish. And in the morning, nakatanggap ako ng balita na isang family friend na within the span of 5 weeks, ito lang po, itong 5 weeks na to, since I left the Philippines until now, 3 members of the family namatay po dahil sa stroke. So, it is really very sad. Imagine yan ha, 5 weeks, 3 family ang namatay dahil sa stroke. Okay. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. I normally don't give advice because of liabilities. At kasi kung magbibigay ako ng advice, maaring may sumunod sa advice ko and then mas lalong napahamak or naging worse yung situation or yung condition. Kaya hindi po ako nagbibigay ng advice. Even though bukal kalinyo ang aking mga videos, kung hindi suggestion, what suggestion or kaya sasabihin ko yung this is what I did, ito yung ginawa ko or ito yung ginawa ng kaibigan ko because I have the first-hand information or first-hand experience at doon lang ako nagbibigay ng examples or ng suggestion, ganon. I never give advice. Pati rin sa medical, you know, because there are like subscribers na ganito. At dahil nga sa nurse ang nakalagay na profession ko, I still not going to give a direct advice. My advice would be go and see your doctor. Ganun po. But this time, what is the difference this time? Kung bakit ako magbibigay ng advice is that, ito pa yung advice ko. Nang dahil sa, nangyari ito sa family ng family friend, at nang habang ako nasa Pilipinas, sa baryo namin at sa karatig baryo, may mga namatay po ng stroke. At even nung ako'y nasa iba't ibang, like when I was in Batangas, last year, at iba-ibang parte ng Pilipinas, ang naririnig ko na reason kung bakit hindi sila, okay, nahihilo sila, i-check mo yung blood pressure, napakataas ng blood pressure. So, when I say napakataas, is talagang like, ang systolic is 170, diastolic is over 90 or 100, ganun po kataas. And sabi ko, bakit hindi ka umiinom ng blood pressure medication mo? Oh, ayaw kong masanay ang katawan ko sa gamot. Another reason is that, ipahinga ko lang to, mawawala din to. Another reason is, unahin ko pang ibili ng bigas. Or, it's very, very sad. Kasi, ang nangyayari po, is that, sa laging mataas yung blood pressure natin, ang naapektuhan po is ang ating kidney. At unti-unti nang mamatay ang ating kidney pag laging mataas ang ating blood pressure. At hindi lang yan, ang blood pressure po kasi, pag mataas, ibig sabihin po, napakalapot yung dugo natin. Yung dugo natin po ang nagdadala ng oxygen sa all parts ng ating katawan, sa brain, at hindi na nahihirapan na yung dugo na umakyat sa brain at magdala ng oxygen doon. Dahil napakataas ang ating blood pressure, ibig sabihin, yung pressure, and then, mangyayari is that stroke. Okay. Hindi lang dahil sa ikaw ay payat, is pwede ka nang walang blood pressure, hindi po.
ang hypertension is kung minsan dahil by problema sa kidney, mataas ang cholesterol, something is going on in your body that causes na yung nag-cause ng high blood pressure mo. Pero meron din yung dahil it's in your genes or namana mo or nasa dugo mo na talaga yung tinatawag na genetic in nature na mataas ang dugo mo. So, kagaya ko, I was still very young. Very, very young. May mga tendencies na, I was 14 years old that time. May mga tendencies na tumataas ang blood pressure ko. And hindi dahil, napakabata ko at hindi ako mataba, super payat. So, hindi pwedeng excuse na, kung ano-ano kasing kinakain mo, taba-taba mo kasi, hindi po. Meron talaga yung namamana. So, ngayon, wala kang magagawa, tumataas ang blood pressure mo. So, you have to take your medication. Now, ngayon, habang nagtitake ka ng medication mo, gumanda na yung pakiramdam mo, bumaba na yung blood pressure mo, hindi po ibig sabihin no, na nagamot na yung hypertension mo. Bumaba yung blood pressure mo, nasa within normal limit is because you are taking medication. You are taking blood pressure medication. Now, kapag gumanda na yung pakiramdam mo, do not stop taking your medication. Kasi ang mangyayari, yung tinatawag po nila na rebound hypertension. So, ang nangyari, pag tumigil ka, 3 days, 5 days, boom, tumaas na ulit ang blood pressure mo. At sa mga pangyayaring gano'n, nagkakaroon ng stroke. Okay. Now, let's say for example, normal na ang blood pressure mo. Let's say for example, walang problema sa cholesterol mo. All your blood works are good. Yung kidney function mo is okay. Walang problema. So that's fine. Yung blood pressure mo is now already, lagi na lang 110/60, 110/68, 112/70. Like, ibig sabihin, it's already within normal limit, right? So, huwag kang titigil na uminom ng gamot mo. Pumunta ka sa doktor kasi ang gagawin ng doktor sa'yo is i-gradual decrease niya yung dosage mo. Let's say, for example, nag-umpisa ka sa 10 milligrams. Ibababa yung ng doktor ng 5 milligrams for few weeks. Ngayon, imo-monitor mo yung blood pressure mo. Kung nasa low side pa rin, lower side pa rin of within normal limit, nasa low side, let's say, for example, 110/60. Okay. So, ang gagawin ng doktor, yung 5 milligrams na amlodipine, ibababa na ngayon ng 2.5. Kung retain ka pa rin sa low side, and then, tatagalin niya na yon. Ganun po ang pag-stop ng blood pressure medication, may gradual lowering po ng dosage. Hindi mo pwedeng, 3 araw na ang magandang blood pressure ko, 1 week ng magandang blood pressure ko lagi, tinigil mo yung blood pressure medication mo. Okay? Hindi po pwedeng ganun. Kasi kinakailangan gradual, and we want to make sure na everything is okay, your cholesterol level is good, your kidney function is good, saka lang ibababa ng dosage ng doktor. At kung meron kang doktor na basta-basta niya in-stop, lumipat ka na sa ibang doktor because kinakailangan ang gradual na pag-stop ng medication, ng blood pressure medication. Okay. Meron naman yung iba, mataas ang dugo. Ba't hindi ka nagpupunta sa doktor? Ipapahinga ko lang to ng 3 araw, okay na ako. So, nangyayari, pinahinga niya yung katawan niya, umokay yung pakiramdam niya, hindi niya alam yung kidney niya, unti-unti na itong nasisira yung kidney. Hanggang masira ang kidney, hanggang magdadialysis ka na. Okay lang kung umabot ka ng ganun. But the thing is, what if na-stroke ka at naging baldado ka o kaya pumunta ka na kay Lord? So, yung mga nagsasabing ipapahinga niya lang, yes, gagandang pakiramdam mo pag magpahinga ka. But that doesn't mean to say na na-resolve yung problema sa high blood pressure mo. Kinakailangan mong magpa-doktor at sabihin sa doktor, eto ang nararamdaman ko,
ito na mataas ang dugo ko, ganito kataas ang dugo ko. Okay, nagpunta ka sa doktor. Ngayon, let's say for example, yung blood pressure mo, bigyan ka ng gamot. And then yung blood pressure mo dati is 190/110. And nung nag-take ka na ng gamot, let's say after 3 days, 4 days, 1 week, ang blood pressure mo pa rin is 170. Yes, bumaba, no? 170/90. Bumaba nga, no? Dating 190, naging 170. After 1 week of you taking medication, mataas pa rin po yun. Kaya, sabi mo, bumalik ka sa doktor mo, mataas pa rin ang blood pressure mo, ang gagawin ng doktor, either itataas yung dosage or bibigyan ka ng isa pang gamot para mag-piggyback yun, or more blood works ang gagawin ng doktor para ma-figure out kung what is causing that high blood pressure, kung bakit ganun pa rin napakataas. Okay, binigyan ka ng another medication. Chine-check mo yung blood pressure mo, monitor mo, 150 pa rin, 160, 150. Mataas pa rin po yun. Pag naka 150 ka pa rin all the time, ang taas ng blood pressure mo, yung systolic na tinatawag nila, yung nasa taas ng number, mataas pa rin po yun. Again, monitor your blood pressure, go back to your doctor, ganito pa rin po ang blood pressure ko. So, pag gano'n ang ginawa mo, then you'll be fine. Then, pag gumanda ang mga pakiramdam nyo, do not stop. Do not stop your blood pressure medication. Ulitin ko yung point natin kanina, hindi dahil gumanda na yung blood pressure mo, ibig sabihin nagamot na yung hypertension mo. No, 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 no. Do not stop your blood pressure medication without consulting your doctor first. Okay. Iba naman, reason nila, ayaw ko masanay yung katawan ko ng gamot. Okay. Marami pong mga nagsabi nun, kakilala ko yung iba, na-stroke, sorry, hindi naman namatay, na-paralyze yung half body. Body yung iba, namatay. So, kung gusto nyo nang makita si Lord face to face, okay, then wag mong sanayin yung katawan mo ng gamot. Wala tayong magagawa doon. Gusto mo lang pumunta kay Lord. But, yung mga iba na may mga anak pa na bubuhayin or may mga pamilya pa na gustong suportahan, hindi po pwede yung ayaw masanay ang katawan ng gamot. Kinakailangan, hinihingi po ng katawan mo ang gamot. Okay po? Hindi dahil sa wala kang nararamdaman, is okay na. Hindi po. Ibig sabihin lang yon, nasanay na ang katawan mo, na mataas ang dugo mo. Ang nangyayari is, again, ulitin ko kanina, paulit-ulit ang point ko, is masisira ang kidney mo o kaya ma-stroke ka. Bakit? Yung iba, bakit ilang 2 taon nang laging mataas ang blood pressure ko? Okay. May mga tao pong matigas talagang ulo na ilang beses ko nang kinausap at tinatakot ba ako to the point na ayaw nang magpakita sa akin or tinataguan ako dahil kumusta yung blood pressure mo? 190/110. Napakataas niyan. Pagagalitan mo, pumunta ka sa doktor, bumalik ka sa doktor, inumin mo yung gamot mo. Meron naman akong gamot, hindi ko iniinom kasi nung gumanda na ang blood pressure ko. Okay. Yung mga taong kinausap ko na ng 10 times about that, or 20 times, give up na po ako doon. Okay. Kaya, yun po, na hindi ako again, ulitin ko, hindi ako nagbibigay ng advice, but at this time, at itong particular na subject na to, please, 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 inumin nyo po yung mga gamot nyo ng high blood pressure. Kung hindi pa kayo nagpapagamot, pumunta po kayo sa doktor. At kahit po maganda yung pakiramdam nyo, huwag nyo pong itigil yung gamot nyo. At hindi pwedeng ipahinga nyo lang kapag masamang pakiramdam nyo ng dahil sa high blood pressure. Hindi po. Kaya alam kong maraming magko-comment dyan na sasabihin na, the lifestyle, baguhin. Given na po yon. Hindi na po yun ang pinag-uusapan natin. But,
habang mataas ang dugo mo at habang binabago mo ang lifestyle mo, habang mataas ang dugo mo at binabago mo ang diet mo, pumunta ka muna sa doktor at bigyan ka niya ng gamot. And then, habang umiinom ka ng gamot, and if you want to change your diet, maging vegetarian ka, carbohydrate-free, sugar-free, and all that, that's fine. Wala po tayong problema doon. Good for you. Ang sinasabi ko dito is habang ginagawa mo yung mga bagay na yon, do not stop taking your medication or take your medication. Pagpatuloy yung pag-inom ng gamot or inumin mo yung gamot mo, hindi po pwedeng sasabihin ngayon sa mga Pilipino na ay wala akong pambili ng gamot. Libre po ang mga blood pressure medication sa mga rural health units, sa mga RHUs. Libre po ang mga blood pressure medication. Lalo na like sa amin, pumunta ka doon, may doktor doon. I think may schedule yung doktor doon, something like that. And then magpapacheck up ka doon, yung gamot nandun, ibibigay nila for free. O kaya nagpa-doktor ka sa iba, you bring the script, yung RX, dalhin mo doon, bibigyan ka ng gamot. And pati rin sa ibang mga RHUs, hindi lang sa amin, sa ibang mga bayan din, libre din ang mga gamot sa mga, especially ng mga high blood pressure medication at saka diabetic medication, may mga libre po yan. So, trust me, ang binibigay ng mga gamot is like those very, very popular. Kasi kung ano yung popular, those are the cheaper ones. Like mga lisinopril, mga amlodipine, amlodipine is Norvasc, lisinopril, very common, hydralazine, very, very common blood pressure medication, and mura yung mga yun. Kaya, yung mga yun ang mga nasa RHU, rural health unit, and kung sino man ang magsasabi dyan na walang mga gamot sa rural health unit, then I think you should write a letter to your congressman dyan po sa Pilipinas and sabihin nyo na walang mga gamot sa inyong mga rural health units. Dahil maraming budget ang mga congressman para sa mga ganyan. Yun po. At kaya, uunahin po natin na bilhin yung blood pressure medication. Kasi iba, ibibili ko na lang ng bigas. Wag po. Kasi, kung uunahin yung bumili ng bigas kaysa yung blood pressure medication ninyo, tapos ang mangyari may stroke kayo, mas lalo pong walang kakainin ng family ninyo. Okay? Paano kung nabaldado kayo, naging pabigat pa kayo sa mga anak nyo, sa asawa nyo, kaya unahin ang blood pressure, ang hypertension, inuuna po yon na iniinuman ng gamot. Let's say for example, ang mga sipon-sipon, ubo-ubo, that's fine. Pwede mong unahin yung what you call this, yung bigas. Kasi let's say for example, magpapakulo ka ng mga dahon-dahon, honey with lemon, honey with calamansi. Okay? So yun ang iti-take mo. Pwede, pero ang high blood pressure hindi po pwede. Let's say for example, kakain na lang ako ng bawang. Wala pong problema sa bawang. Kaso nga lang, yung dosage na, yung maliit na bawang na yun, hindi kaya ng dosage na yun yung taas ng blood pressure mo. So, kung preventive ang reason kung bakit magte-take ka ng bawang everyday, wala pong problema doon kasi preventive yon. O kaya, pandagdag, pwede po yon. Pero hindi po nating ipawalang bahala ang high blood pressure. Kaya ulitin ko po yung example ko kanina, kaya ko diniscuss ang bagay na to, is that imagine 3 family namatay, 3 miyembro ng family namatay within the span of 5 weeks because of stroke. Ito po is, hindi ko po kayo tinatakot, pero sana matakot kayo. Yun po. Maraming salamat po.